Pangalawa ay, ang iba ay tinatapon sa mga sapa o ilog na patuloy na dumadasal sa mga isda, iba pa ang yamang kilala. So, ito pong boss na ito yung naranasan natin sa ngayon. Kung makikita po natin sa mga dagat, sa mga ilog, tumakot ang ating punong-puno na po ng mga basura, di ba? So, nahihirapan na po yung mga mangingisda na kumuha ng mga sariwang isda dahil po sa mga basura. So, nagiging dahilan po yun ng pagkakira ng ating kalikasan, yung mga manipagtapon ng basura. Hindi po. Wala ka pa pala maging artista. Pwede ka. With future ka! Ano yung mga basura? Ano yung mga uling mga basura hindi nabubulok na hindi na pwede i-recycle? Mga basura ang sila mula sa dalawang naunang klase ng basura. So yung basura na ito, kunyari po, na-recycle nyo na siya, hindi na po siya pwede i-recycle kasi maaari na po siyang mag-cause ng sakit. Bunding gumila. So ito po yung mga features ng mga basura na maaari pa natin i-recycle. Pero once lang po, hindi po siya pwede madoble kasi pwede na po siya mag-cause ng sakit or hindi magandang resulta sa ating katawan. Baterya mula sa bahay sa kanya, pinaglagyan ng pintura kaya may kamas consistent. Dito sa po sa may pintura, yung mga lalagyan po nila yung mga kanigas. Once lang po talaga kasi yung mga kanigas po nila, hindi po natin masasabi na natanggal po siya talaga yung panilagyan na yun. Ito yung way yung mga pag-iwan-iwan ng mga basura. So, sabihin sa ako na nabubulok. So, kailangan ko yung mga nakalagay dun yung mga sila-silang pagkain, mga bulok na tanim, bini ng hayop, patay na hayop, pantakip sa sugat, sinagtunasang papel. So, ito po yung mga makikita natin sa nabubulok na basura. So, po yung dapat po natin ilagay sa sako. So, tama na ilagay sa sako sa nabubulok na basura. So, sa mga hindi naman nabubulok ng basura, metal, crystal, gumos, plastic, goma, composite, tetra pak, papel, cardboard, buto at ceramic. Luwas ko po sa alis ng basura, di nabubulok. Ihanda ang mga sako para sa di nabubulok. So, kailangan po, lagi po tayo nakahandle sa mga ganyan. Kailangan po natin ng sako sa bawat kabahay, lagi na po sa ating barangay. Kailangan po natin ng mga ganyan. So, kailangan po lagi tayong aware, lagi tayong handa. Kasi hindi ko natin alam kung ano mangyayari sa pagkanap ng basura ng lugar natin. So, pagkasa ng mga basura pinaglalagyan ng pagkain, ino din natin baba. Para malimutan, hindi ipinipin ng ganito o na so, yung mga pagkain din na ano. So, kailangan po natin siya magkasal bago ilagay sa basura. Para hindi na po mag-cause ng ano, para hindi na po siya langawin. Malimutin. Patuloy ingat ilagay sa mga sako. Gamitin mo yung recycle sa bahay o ibenta sa mga bahay. So yung mga basura po na hindi ng bulong, maaari mo natin sa ibenta sa junk shop na maaari yung